Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Maulan muli na tanghali sa inyo lahat. At muli ay nandito ang impormasyong pangkalusugan. Umeere po para po sa inyo. At nandito po muli ang inyong host na si Brother Conrad. At muli itong programang ito ay kakibat nyo sa paghahanda ng pananghalian. At itong programa ito ay magbibigay ngiti muli sa inyong mga bibig po dyan. Okay? Sit back and relax lang po tayo dyan at muli merong unang pabati ang aking mga nagagandahang mga co-host dito para po sa inyo. Yes, Ma'am Julie! Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya. At as usual, binabati ko lahat. Ang mga north, south, east, west corners ng ating simbahan. Mga members, area leaders, at group leaders. Binabati ko rin ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga apo, ang si Pingping at si Pongpong at siyempre, yung anak ko pala, iho ko, si P. Jason Castro, saka yung Cherry. At yung aking group chat, Growing Bonitas, na talagang umaalalay sa ating programa. At mga Facebook fans ko dyan, talagang dumadami na sila, 100 plus na. At nagsasabi palagi na sila ay talagang nagtatangkilik din ng kaya lang hindi pala sila nagko-comment. Okay na sa akin yon, basta nakikita ko na nandun yung suporta nyo. At yung mga kakosa ko, sino ba yung mga kakosa ko? Yung mga senior citizen. Oo, kasi marami akong kakosa. Oo, masyadong Saka sir, yung barangay captain. Oy, nako, grabe. Pinagsama ng barangay captain si Nomi Biloria. Maraming salamat, sir. At nawa ay patuloy na maibigay ang ayuda ng maayos. On time. At gusto ko na rin batiin ng yung gaganap ng first area revival ngayon. Talagang pinag-pray ko yan. Kasi gusto ko pareho din ng South Company na kung paano naging successful, maging successful din po ngayong araw na to. Ma'am, 4:30 po, suportahan po natin ang first area revival ng, alam nyo na kung ano yun, kasi medyo mahaba, hindi ko na-memorize. At yun lang po, maraming salamat at good morning po sa inyong lahat. Hello po. Magandang Webes ng umaga po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil nandito po uli kami. Ang ganda ng kulay ni Ma'am Julie. Paskong Pasko ang kanyang kulay. Yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers. Meron na tayong nakaabang na, hulaan mo sir, 30 viewers na tayo ngayon. So alam nila ang ating speaker ngayon ay si John Lloyd. Yan. Maraming salamat sa inyo pong pag-aabang sa amin. At nandyan na po kayo. AKA John Lloyd. Yan. So, maraming salamat po muli sa inyo pong pag-antabay sa aming programa. Maganda ho ang aming topic ngayon. At lahat tayo makaka-relate sa ating napakagandang topic ngayon. So, sumubaybay lamang ho kayo dyan hanggang mamaya pong 12:00. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, magandang tanghali po muli. Pero maganda, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin ng ating Diyos na ilagay niya ang kamay niya dito sa ating programa. Tayo po yung saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon,
muli sa kadakilaan nyo sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa buhay at sa pag-iingat nyo po sa amin, Panginoon, for this day. Dalangin ko po, O Diyos, na kayo po ang manguna for this program hanggang dun sa The Baptist Lunch, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po kayong siyang mangibabaw at manguna at huwag nyo pong hayaan na ang dyablo po ay pumagitna, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na ayusin mo ang internet connection, ang sound system, yung mga audio men and video men, Panginoon, ay bigyan nyo po ng presence of mind habang sila po ay nag-ooperate, O God. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy nyo po kami na bigyan ng right spirit, right attitude, Panginoon, habang kami po ay inyong ginagamit sa inyong ministry, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kami mga host ay bigyan nyo po ng presence of mind, and also, Panginoon, ay dalangin ko po na bigyan nyo po kami ng extra wisdom. At dalangin ko rin po, Panginoon, para po sa aming speaker mamaya ay bigyan nyo rin po siya ng bigyan ng extra wisdom, Panginoon, upang maabot niya po yung pangangailangan po namin patungkol po sa kalusugan, O Diyos. At dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo po na pagalingin ng aming bansa, Panginoon. Meron pong kumakalat na virus ngayon at alam niyo po ang sitwasyon po ng aming bansa. Kayo po ang siyang mangibabaw po dito at manguna, lalong-lalo na po sa aming presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo po siyang gabayan, bigyan ng maayos na pangangatawan upang ang aming bansa ay maisaayos niya po ng mabuti, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga frontliners, yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, Panginoon, mga nurses, doctors, O God, at ang mga iba pong volunteers na patuloy na nagbubuwis buhay, Panginoon, para po masaayos po ang aming bansa. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan at bigyan ng malakas na immune system, Panginoon, upang malabanan po nila yung virus na lumalaganap po ngayon, O God. And also, pinapanalangin din po namin, Panginoon, na kaming mamayang Pilipino ay maging masunurin, Panginoon, sa mga authorities na nakatalaga po sa amin. Tanggalin niyo po yung rebellious heart or rebellious attitude na meron po kami, Panginoon. At nawa itong programang ito mula sa The Baptist Lunch at Impormasyong Pangkalusugan ay maging tulong po para po maging maayos po ang pag-uugali ng mamamayang Pilipino, Panginoon. Maraming salamat po muli sa kadakilaan niyo sa buhay po namin. Patuloy po kayong siyang manguna sa natitirang oras. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So again, magandang tanghali po muli at magandang tanghali sa aking mga nagagandahang mga co-host dito. Tingnan niyo naman si Ma'am Julie sa camera para talagang nag-glow ang kanyang kulay. matindi. Mga pine-prepare na tayo ni Ma'am Julie talaga sa Pasko, no? Christmas, Talagang no? Pero babes, ang gwapo ng ating Oo. host. Tayo na lang dito. Hindi, ako, nagsasabi ako lagi ng totoo. Naman. Pagka hindi ka maganda, parang si Ponching, hindi kita babatiin, di ba? Parang gano'n. Dinamay ba? Dinamay ba? Ayan, nag-walk-out na yung cameraman natin. Ibig sabihin, hindi maganda at dahil wala siyang coat. Yan. Yung ating host at yung ating guest, mga naka-coat. Oo nga nga naman. Kaya Dapat to, kahit nagdagdag pogi points. Tama. O, Kahit diba? nandiyan ka sa likod ng camera, dapat ano pa rin, oo. no? Oo. Dapat matindi pa rin yung Ma'am, postura natin, di ba? Ay, sasabihin ko kay Pastor yan. Saglit lang, babawi ako, Ma'am Julie. Hindi ko pa nabati si Sir Conrad ng happy fourth year wedding anniversary. Baka nakikinig yung ating mahal na pastor. Oh, fourth Ate, year. Ay, pwede na Hindi pala, ako pwede na. Hindi ako nakabati kahapon. Sabi ko ngayon sa studio ako babati, sir. Yun. Maraming Yan, salamat. Bayad na, sa- bayad na, babe. Oo, ma'am, bayad na. Bayad na. Thank you Thank sa you po. bayad mo. Kaya lang parang hindi yung nangyari do sa team preparation. Oo. Kasi medyo hindi nabanggit kung kailan ang anniversary. Di ba, ma'am, Pero nakabawi na. kung nabanggit yun, Oo. lalampasan natin yung ng team preparation. Marami pa anniversary, Oo. ma'am. Oo. Baka yung, Marami pang baka yung anniversary. anniversary ni baby. Oo. Oo nga. Oo. Na Wala ni na to. Direk. Tapos na Next yata, year ma'am. na rin uli ako Oo, next year na. mag-celebrate, ma'am. Eh. Yung Anniversary si, Ponching, mama. Si John Lloyd. Ay, oo, pwede. Anniversary, Hindi, sir. anniversary, Anniversary. sir. Wedding anniversary.
Next Next year. year. Sabi ko si Ponching na lang, ma'am. Nako. Alright, so again, happy viewing po. We have kanina 30 viewers, no? Panimula pa lang, 30 na. Hindi, sir. Umaarangkada pa lang 38 tayo. na, 38 so far ngayon. Kita mo, nabanggit na agad yung ano, 8 agad yung nadagdag. Nabanggit okay. lang yung AKA John Lloyd. Oh. Nabihan ko yung barangay pinagsama. Umpisa pa lang hindi pa pala, medyo siguro mahina. Ulan, ang Oo lakas ng nga, ulan. yes. Ang lakas ng ulan doon, baka Oo. yung internet talagang... Kaya nga talaga, yan ang kalaban ng internet ngayon, ulan. Oo. No? Ulan talaga ang kalaban ng internet ngayon. Pero wala naman tatalo diyan kapag dinulog natin sa ating Diyos na talagang pangunahan yung ating ano. Kaya nga alam ko kahapon or nung Monday at Tuesday talaga walang net wala pong internet dito pero talagang bumalik yung internet connection. Kaya alam talaga ng Diyos yung pangangailangan talaga ng itong The Baptist Lunch at yung impormasyong pangkalusugan talagang umaasa lamang po talaga sa internet connection para maabot yung pangangailangan nila. Kaya patuloy nyo rin pong ipag-pray, no? Patuloy nyo pong ipag-pray yung programa po namin, na patuloy pa po kami bigyan, yung mga host dito, bigyan pa po ng wisdom kung paano pa mapapaganda, mapapasaayos itong programang ito, no? Minsan nga, binabalak na namin nila ng ating mga host na magkaroon ng Monday, 'di ba? Kung pagkakaloobin pero titingnan pa po natin, 'di ba? Kaya kung saka Sa ng discretion ng ating pastor. Opo. Ayan, Pag-pray natin na yung discretion ng pastor matuloy ang Monday. So ayun, alam ko marami di-discuss si AKA ngayon. AKA John Lloyd, no? Marami siyang i-discuss ngayon patungkol sa topic niya ngayon. Pero siguro i-announce ko muna yung mga qualifiers. Okay, Tama. O nga pala yung mga yung mga nanalo ng face shield sa face mask, please claim it here sa ating studio. Alam ko nag-claim na po si Brother Nini Si Brother Nini at si Sir Mike de la Cruz, kinuha niya na yung face mask. Yung mga ibang nanalo ay let us know kung paano po namin maiaabot po sa inyo. Okay? So yes, ang qualifiers po natin for our promo. All right. So, una po, si Ma'am Sandra Fernandez. Okay? Wow. Pang 6th day niya po. 6th day. 6th day niya po na. ngayon. Okay? Si Ma'am Tang Belmonte ay pang 3rd day. Ma'am Nelia, pang 5th day niya na agad. Agad. Pang 5th day niya na. Okay? Parang hindi niya pa yata nauubos yung load na ipinagkaloob natin sa kanya. Pero, ito, pang 5th day na naman niya. May kasunod na agad. Alright. So again, Ma'am Rochebet Conte, no? 4th day. Joyce de la Cruz din. Pang 5th day. Alright. And also Ma'am Genesis Castillo, 3rd day po. Alright. So pag nasagot nyo po yung mga tanong po ngayon at nasubaybayan nyo yung mga nagawa nyo yung pang sa promo, ay si Ma'am Sandra ay mananalo na po ng 100 pesos na load. Okay? Kasi nakuha na yung 300. Nabuo na po yung 5. Okay? So, tawag nito is pag nanalo po si Ma'am Sandra, 100 na lamang po. Okay? And also for tagging, okay, si Ma'am Joyce de la Cruz pa rin po at Ma'am Sandra Fernandez, Rochebet Conte, pang 4th day po nila. Okay? Dito sa tagging, 5 days lang. Opo. May additional 100. Yes. Additional 100 po ito. And Genesis Castillo ay pang 3rd day niya po. Okay? So, again, ay muli sana ay itong load na ito patuloy na nagiging tulong sa kanila. No? Hindi lamang sa kanila, alam ko talaga, binibigyan ako ng mga iba't ibang numbers niya mga yan just to load yung mga disciples nila. Kaya, again, saludo po kami sa ginagawa po ninyo na nagbibigay tulong po kayo sa mga ibang mga kapatiran at mga disciples po ninyo na manood din ng ibang mga ganitong klaseng programa. Okay? So again, question number 1 na po tayo. Pero bago muna yon, re-review muna ni Ma'am Baby yung sagot kahapon. Okay, ang tanong po kahapon, ang mga sagot po kahapon, ang tanong ko kung ano ang ibang term ng halitosis,
Ito po ay bad breath sa layman's term or mas kilala sa tawag na bad breath, ang halitosis. And then mouth is the home of bacteria. So mouth ang sagot. And then give the top list food that causes bad breath, onion and garlic. Yon. So yan po yung mga sagot kahapon. And then ngayon po ang question number 1. Ayon po kay Ma'am Leslie, na-discuss niya to kahapon. Sabi niya, mechanical blank pain. Hindi ito sakit. Actually, hindi po siya sakit. Ito po ay simptomas ng posibleng sakit. Yan. So ano po yan? 2 words po yan ha. Yan, mechanical blank pain. Hindi po ito sakit, kundi simptomas ng posibleng sakit. Yan. Thank you. All right. So again, maraming salamat Ma'am Baby dun sa recap na yon. Sana nakuha nyo po yon para at least ma-review nyo kung ano po yung mga sagot po ninyo. Okay? So again, muli maraming salamat at makakapiling po muli natin ang ating AKA John Lloyd Cruz. Wow! Yes. Pambihira nga naman talaga na kaya tumataas yung mga viewers natin dahil sa mga guests po natin kahapon si Bea Alonso, AKA Bea Alonso ngayon, AKA John Lloyd Cruz, no? Hi, Sir Dan. Good morning po sa lahat. Yan. Sir Conrad, Ma'am Alright. Julie, and Ma'am Baby, at sa lahat ng Morning, ating sir. mga viewer. Yan. Alam Namit ko, ko po Sir. kayo. Yun, oo nga eh. Oh. Medyo busy Pero ka nung mga nakaraan. it's my privilege naman na kasama po natin ang ating pastor sa mga laban Yeah, na yun. tama naman po yun. At gusto ko na rin batiin si Sir Dan ng belated happy Thank birthday. you po. On air. Sir. Di ba? Belated On air. happy Kasi last birthday. time eh. Kasabayan ng Sunday yun anniversary. Yeah, Sunday. opo. Kasabayan ng anniversary ni Pastor Louie. yes. Oo nga. Maganda mabati po natin Sir Dan on Salamat air. po. Diba? Yan, okay. Happy birthday. So, marami po na, alam ko marami kayong i-discuss, Sir Dan. Yes po, ngayon. excited po ako kasi related po sa mga nangyayari ngayon ng Tama. ating topic. Yan. Okay, sige, bibigay ko na po kay Sir Dan ng discussion. Yes, Sir Dan. Thank you very much po. Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At ako po ay excited at tuloy-tuloy na po tayong mag-uusap sa ating mga pag-uusapan po natin ngayon. Ano po? At na-miss ko po ang isang Isang topic session. natin, isang session. Actually, napakarami po tayong pag-uusapan at kung ipahintulot pa po ng Panginoon na ako po yung makapag-discuss pa at ng may-ari ng programang to, si Doc Conrad. Joke lang po. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung pong tinatawag ng mga bagong researcher ngayon, yung pong gut-brain axis. Hindi po access yung AXAI na tinawag po nila ito. So, ibig sabihin po, yung last topic po natin last time ay about sa leaky gut. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng gut. Hindi siya pwedeng mag-shutdown. Kasi kapag nag-shutdown ang ating gut, nandito lahat ng proseso. Nandyan ang factory. Okay? So, ngayon, healthy and balanced microbiota and multi-strains probiotics in the treatment of brain diseases. Okay, so gut-brain axis. So nandyan si microbiota sa loob po ng ating gut. Ang gut ay mula sa mouth hanggang sa anus po natin. And by the way, nabanggit po sa question and answer kanina, Ma'am Baby, na nandito daw lahat ang mga mikrobyo. And tama po, according to the research, nasa bibig ang almost 10 trillion microbiota. Ayon sa research po, 10 trillion. We have 100 trillion, but yung sa bibig po natin, we have 10 trillion according to research. Ngayon po, ano ang kinalaman ng bituka sa utak? Okay? So ang pag-uusapan natin, paano po magkakaroon ng solusyon ang mga taong may problema sa brain? Usually, ang mga kakilala natin, kamag-anak o kaibigan na nandoon sa mental hospital o yung mga stressful o yung mga may anxiety or mga taong nalulungkot or pag pinag-usapan po natin yung brain problem, ang iniisip lagi natin ay utak ang may problema. According sa bagong pag-aaral, kaya po nila tinawag itong gut-brain axis because mayroon pong access po ang ating microbiota from gut going to brain at lahat ng part ng ating katawan. Yung pong stress, anxiety, loneliness sa mga taong nalulungkot, grabing, lalo na yung mga iniiwanan ng mga kanilang minamahal, ay grabing bumababa po.
mayroon pong bumaba sa part ng ating gut kung bakit sila nalulungkot. Bakit din po nagkakaroon ng napakatinding stress? Pero pansinin niyo po, yung mga tao na maraming problema, stressful, pero bakit grabing nakakangiti pa rin sila? Ibig sabihin, kumpleto pa po ang kanilang, mayroong tinatawag po tayong kailangan ng ating bituka na mababanggit ko po yan mamaya. Pero may mga tao talagang grabing stress, dumating sa punto na uso po ngayon ang nagpapakamatay. Because stressful, anxiety, at mayroong problema sa behavioral disorder and also autism, hindi po brain mismo ang problema pala ng mga sakit na ito, kundi nagmumula sa ating gut. Okay? So yan ang ating i-focus po natin ngayon. At paano naman natin i-address ang stress? Mga kaibigan, napakahalaga ng ating topic po ngayon na dapat nyo po itong intindihin. Okay? So utak ang pag-uusapan natin ngayon. Stress, anxiety, loneliness, behavioral disorder, and autism. At lahat ng uri ng karamdaman patungkol sa utak. But, sasagutin po yan ng ating gut. Okay? So, mayroon po tinatawag na axis of gut bacteria. So, gut bacteria this is our 100 trillion microbiota composed of good bacteria and composed of viruses, fungi, and fungus na kakampi ng katawan ng tao. Okay? Axis of gut bacteria signal run along axis from the gut. Mula sa ating bituka, mayroon pong signal na ipapadala ng ating mga good bacteria sa lahat ng parts ng ating katawan. Sa pamagitan po ng neurons, sa pamagitan po ng hormones, and perhaps most importantly, via immune system. So gagamitin ng gut bacteria ang neurons, hormones, and immune system upang maabot ang pangangailangan ng buong katawan ng tao. Ang tawag po dito, ang sabi ng mga researcher, we call this axis. Bisaya man, tama ba? Axis. Okay, axis. Okay? And they help describe these neurons, hormones, immune system. They help describe the connection between gut bacteria and disease elsewhere in the body. Ayan po. Ang ating mga mikrobyo na nandyan sa gut, may access siya sa heart, bituka, brain, liver, kidney, immune cells, T cells, B cells, NK cells, lungs, bones, muscle, skin, eye, at lahat ng parts ng ating katawan, mula sa bituka or mula sa gut, ang ating mga microbiota, kapag healthy po sila at kumpleto sila, hindi sila out of balance, mayroon po silang access sa pamagitan ng neurons, hormones, immune system. They help describe the connection between gut bacteria and disease elsewhere in the body. But now, ang ating pag-uusapan ay ang access ng gut bacteria sa ating brain. Ibig sabihin, napakarami pa po tayong pag-uusapan kung paano gumaling ang mga taong may sakit sa heart sa pamagitan ng access ng gut bacteria, sa bituka, sa liver, sa kidney. Our body and also healthy microbiota can cure diseases. Okay? So ngayon, pag-uusapan po natin yung access gut bacteria sa brain. Kaya ang tawag po doon, gut-brain access. Ngayon, pag-usapan natin itong ginamit ng mga microbes. Neurons. Ano po ang neurons na ginagamit ng microbiota? Is the basic working unit of the brain. Are responsible for carrying information throughout the human body. Using electrical and chemical signals, they help coordinate all of the necessary functions of life. Ibig sabihin, necessary, hindi pwedeng mawala, kailangan. So ang neurons po ang magdadala nun para mabuhay ng mahaba ang tao na ang nagpapadala po ng message ay ang ating microbiota mula sa ating bituka. Ginagamit din ng microbiota ang hormones are chemical substances that affect the activity of other part of the body. This is the target site. Okay? Yung ating hormones.
serve as messengers, controlling and coordinating activities throughout the body. Okay? Si microbiota pa rin po na mula sa gut para maiparating ang lahat ng mga kailangan ng katawan or activity of other parts of the body. And also, microbes ginagamit si immune system. The microbiota plays a fundamental role on the action. Tandaan niyo po ha, si immune system, ang microbiota plays as a fundamental role on the action, training, in function of the immune system. In return, therefore, ang microbiota ang trainer ni immune system, responsible si microbiota sa mga action ni immune system at sa lahat ng function ni immune system. In return, the immune system has largely evolved as a means to bring, okay, medication, protection, and maintain human body health. Utos po yan ni microbiota kay immune system na magdala ka ng medication para gumaling ang sakit ng tao, magdala ka ng protection para hindi magkasakit ang tao, at i-maintain mo ang human body na maging healthy. Ang may trabaho po nun, si immune system sa pamagitan po ng access ng immune system na utos ng microbiota. So yan yung tatlong ginagamit ni microbiota from the gut para magka-access po siya sa buong katawan ng tao. Okay? So naintindihan niyo pong mabuti kung gaano kahalaga. Ito na po. Brain. Gut-brain access. Ito po ang ating gut. Ito ang microbiota. Take note. Healthy microbiota. Influence on. Diba? Ginagamit ni microbiota si immune system, si hormones, at saka si neurons. Okay. So gagamitin niya to. So healthy microbiota, ibig sabihin ng healthy, yung 100 trillion po natin ay kompleto. Hindi patay, hindi bawas, at mas marami ang good bacteria compare sa bad bacteria. So, healthy microbiota, paano mangyari na si microbiota or ang gut ay nakakatulong sa problema ng brain? Why? Because healthy microbiota influence on, saan? Dito pa lang sa gut, sa bituka, si microbiota influence on secretion. Ano po ito? Production and release of a useful substance para sa utak. Lahat ng kailangan ng utak, pinoproduce ni microbiota sa ating gut. Okay? So, ibig sabihin, kapag malfunction ang microbiota, hindi siya makakapag-produce ng useful substance para kay brain. Kaya nagkakaproblema sa brain ang tao kasi may problema na ang bituka ng tao. Kaya nga, gut-brain access. And also, healthy microbiota influence on nutrients delivery. Okay? Hindi lang kay brain, sa lahat ng part ng katawan ng tao, nagpo-produce ng nutrients delivery si microbiota mula sa gut. Going to brain, gut-brain access, gut-liver access, gut-eye access. Okay? And also, healthy microbiota influence on produce, eto na po, produce serotonin. Ano po ang serotonin? Na pinoproduce ni microbiota sa ating bituka. Dadalhin niya sa brain. Gaano kahalaga ang serotonin? Produce serotonin for brain to regulate mood, anti-stress, emotional stable, memory, appetite, and digestion. Ibig sabihin po, yung mga taong stressful, may anxiety, malungkot, may problema sa behavioral disorder, and also autism, o yung mga katabi ninyo ngayon na tumatawa kahit walang tinatawanan. Okay? So, may problema ang kanilang digestion sa bituka na hindi na po produce ang serotonin. Therefore, kapag maayos at balance ang serotonin sa bituka, maayos ang utak mo. Ibig sabihin, ang serotonin for brain to regulate mood. Maganda ang mood ng tao. Anti-stress.
Maraming problema pero nakangiti. Bakit? Because mataas ang level ng kanyang serotonin sa kanyang bituka na pinoproduce going to brain. Emotional is stable. May mga tao po ba kayo napapansin na kahit grabing banat sa kanya, kahit grabing stress, problemado siya, pero nakakangiti pa rin siya? Ano ang sekreto? Siyempre dahil sa Diyos na nagpo-produce ang microbiota ng serotonin sa bituka. Hindi po utak ang problema ng stressful. Wala sa brain. Sa mga taong may anxiety, sa mga taong nalulungkot, serotonin ang problema mo sa bituka mo na pinoproduce ni microbiota. Okay? And also, healthy microbiota influence on produce dopamine. Ano tong dopamine na pinoproduce din dito sa bituka? Yan yung tinatawag na happy hormone. Okay. Ang mag-asawa ay laging happy because happy hormone dahil mataas ang kanilang dopamine. Okay? So, pagka mayroon kang mataas na dopamine, always happy. Always smile. Your world is positive. Kung mayroon kayong kakilalang tao, kahit nabanatan mo ng negative, positive pa rin ang kanyang buhay because ang taas ng kanyang spiritual level especially. Pangalawa, ang taas ng kanyang dopamine sa bituka na pinoproduce ni microbiota. So, paano pumapasok ang anxiety? Paano pumapasok ang stress? Paano pumapasok na bigla ka na lang nalulungkot? Anong dahilan? Because leaky gut and out of balance microbiota influence on stress, anxiety, loneliness, behavioral disorder, and autism. Ang may kagagawan pala ng mga sakit na ito sa utak dahil leak na ang gut mo. At out of balance na ang microbiota mo. Bakit? Pag nagkaroon ng leak ang gut mo, kahit na nag-produce pa si microbiota ng dopamine and serotonin or proper nutrients, pero kung leak na ang gut mo, lahat yun ay masasayang lang. Kagaya po ng sasakyan, magpakarga ka ng gasolina para tumakbo ang sasakyan, pero butas naman ang tangke ng iyong gasolina, walang kwenta ang nutrients ng sasakyan na gasolina kung siya naman ay nabuhos. Ganon din po, kahit na may dopamine, serotonin, ang iyong bituka na pinoproduce ni microbiota, kung butas ang bituka, leak na ang ating gut, wala pa rin kwenta. So, cause ng stress, anxiety, o brain problem ay leaky gut. Hindi lang leaky gut, leak na ang gut mo, mayroon ka pang out of balance microbiota. Ibig sabihin, yung 100 trillion na microbiota, good bacteria and viruses sa ating bituka, ay mas dumami na ang bad bacteria. Therefore, kung out of balance na ang microbiota sa bituka, hindi na siya makapag-produce ng serotonin properly. Hindi na siya makapag-produce ng dopamine properly and also nutrients na kailangan ng ating buong katawan. Okay? So yan. Ngayon, paano natin i-address? Okay? Ang problemang ito. Multi-strains probiotic. Okay? Also, nasa ating katawan, nasa ating product po yon, but mag-focus muna po tayo. Ano ang kailangan po natin? Gusto kong ipakita uli ito na natapik ko na noon, na ang bawat part ng ating katawan, not only gut o bituka, ay may kanya-kanyang naka-assign na strains ng good bacteria. Therefore, kailangan po nating i-address ang anxiety, depression o brain problem na suportahan po natin ang ating mga microbiota sa ating loob ng bituka. We need to take multi-strains probiotic sapagkat sa ating bituka, hindi lang isang strains ang mayroon na good bacteria. Okay? Iba't ibang uri ng Bifidobacteria, Lactobacillus, okay? Clostridia, and Streptococcus. Ipinakita ko po itong part na ito dahil mayroon pong mga clinical trials na nakakatulong ng malaki kung paano suportahan ng ating microbiota sa bituka yung mga probiotic na iniinom natin sa market. But if we can take some probiotic, dapat multi-strains. Hindi po single strains. Sapagkat hindi lang po isang strains mayroon o isang strain ang ating gut na good bacteria, kundi multi-strains po ang ating bituka na mayroon pong good bacteria. 500 to 1,000 multi-strains microbiota. Okay? Now,
probiotics po ng ating product, ng Chia Coffee, ng Prebiomax Coffee, at ng PrebioCure capsule and also Immunobright C, okay? Yung probiotic po ng product natin, according sa research, have the power to repair leaky gut. Di ba ang problema ng anxiety, brain problem ay may leak ang gut. Ang probiotic po ay mayroon po itong power to repair leaky gut, to balance your microbiota, reverse and prevent brain disorder, anxiety, stress, autism. Okay. Mga kapatid, hindi po ako nagdi-discuss sa inyo dito upang pagbebentahan ko kayo ng product. Nagkataon lang po na nasa product talaga natin ang nakakatulong sa ating pinag-uusapan po natin ngayon. Sapagkat ayon po dito, they've been shown to increase dopamine and serotonin production. Ang laman po ng ating product ay mayroon pong lactobacillus. Mayroon din po itong bifidobacterium ang ating Prebiomax Coffee, ang Chia Coffee. Okay? Mayroon din po siyang Streptococcus. From research po ito ng NCBI, NLM, NIH National Institute of Health ng US. Ay nagkataon po na hinanap ko ang research, ano ang nakakatulong sa mga mayroong anxiety? Ano ang nakakatulong sa may mga leaky gut? Ano nakakatulong sa mga stress na tao or may autism? According sa research na nakita ko, very credible research ang NIH po. Lumabas sa research na they've been shown to increase dopamine and serotonin production. Ang problema ng mga may autism, stressful na tao, malungkot na tao, ay dopamine and serotonin. According sa NIH, ang lactobacillus, bifidobacteria, and streptococcus na probiotic can produce dopamine and serotonin na kung saan mayroon din po sa product po natin. Okay? So, nagkataon po na nasa product po natin. Hindi po ako gumagawa nito. Galing po yan sa research. Okay? So, nagkataon na ang probiotics of Prebiomax Coffee have the power to repair your leaky gut, balance your microbiota, reverse and prevent brain disorder, anxiety, stress, autism because mayroon siyang lactobacillus, bifidobacterium, and streptococcus. Okay? And also, isa sa ginamit ni microbiota para maka-access sa brain ay ang immune system. Probiotics of Prebiomax Coffee, Chia Coffee, PrebioCure capsule, and Immunobright C have been shown to increase the ability for the immune system to make and train. Hindi lang pala ang microbiota ang may kakayanan to train, but also ang mga probiotic. Okay? A great example is clinical trial conducted in 2018 which found that different types of good bacteria, lactobacillus, Paracase, and lactobacillus fermentum PCC were found to be effective for fighting the common cold and influenza like respiratory infection, okay, according sa Optiva Probiotics Research, na kung saan mayroon din po tayong Lactobacillus paracase and also Lactobacillus fermentum na nagpapatalino kay immune system at maganda rin pala siya, effective fighting the common cold and influenza. Ang Lactobacillus, in which is nandyan din po sa ating produkto. Blessing talaga na nandyan sa ating product. Okay? And lastly, patutunayan po natin sa clinical trials na ang laman ng ating probiotic, according sa National Ching Kung University Hospital Department of Medicine, kayang i-repair. May research po. Sariling research na po ng ating product to. Na ang reason po ng leaky gut, once the constipated ang tao, may leak na ang gut. But according sa research, ginamit ang probiotic ng produkto po natin, before testing, 70% of subject have constipation. After 3 weeks, reduced to 33%. 33% gumamit po ng ating mismong probiotic. And also, abdominal pain,
may kinalaman din po ang leaky gut po dito. Before testing, 65% na may sakit. Subject have abdominal pain. After 3 weeks, reduced to 37% using of our probiotic according to research. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Naway marami po kayong natutunan. All right. So again, maraming salamat Sir Dan sa pag-discuss po about diyan sa stress at anxiety. Okay? Pero bago tayo dumako sa ating question and answer ay tungo muna tayo dun sa question number 2 natin para sa ating promo. Okay, question number 2. Thank you, Sir Dan, ha? Welcome, ma'am. Question number 2. According po kay Ma'am Leslie kahapon, sabi niya, facets joints were movements of lumbar spine. Ito po yung merong, sinabi niya, magbigay lang ho ng isang mga kind of movements. Meron po tayong flexion, side flexion, and then rotation. Meron yung eto, ano pong tawag dyan? Yung medyo aatras ka ng konti. Yan. Okay. Kind of movement. It starts with the letter E. Yan. Ayun, gaganyan ka. Paulit-ulit si Ma'am Leslie Oo. dyan kahapon. Flexion, side flexion, may rotation, and then, eto. Yan. It starts with the letter E. Nako. Yan. Thank you. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Baby. At muli ay sana marami kayong nakuha doon kanina sa diniscuss ni Sir Dan, no? Palasak po talaga yung stress at anxiety po na yan ngayon, Tama, lalong-lalo na sa mga nag-aaral. Mga no? online classes. Online classes, no? Isa sa mga sanhi niyan, sinasabi nga ni Sir Dan, is mababa yung serotonin saka Oy. dopamine. Hormones. Okay. Yung Yeah, mga hormones hormones po kasi yan at mga neurotransmitter po yan. Okay? Yan po yan. Kaya pag natalakay po talaga at paghihimay-himayin pa yan, yung discuss po ni Sir Dan kanina, talagang ano lamang yun, talagang parang mas general at maabot talaga yung pangailangan po nung mga manonood. Pero pag talagang nakita nyo po yung serotonin na yan, napakahalaga po niyan eh. Okay, yung serotonin po na yan, saka yung dopamine. Okay? Kasi yung dopamine na yan, yan yung nagsisend ng signal doon sa ating brain. Okay? Neurotransmitter po kasi yan eh. Pag mababa yan, okay, pag mababa yan, just imagine, no, mababa yung dopamine mo, mababa talaga yung proseso ng brain mo. Kaya nandyan yung depression, nandyan yung anxiety, kaya babagsak talaga yan. Okay? Pero yun nga, ang kagandahan nun, kapag hindi maganda yung gut mo, konektado doon sa serotonin at dopamine. Okay? Kaya yun nga sinasabi ni Sir Dan kanina hindi niya dinidiscuss yung produkto niya, nagkataon lang na merong ganun yung produkto niya. Okay? At saka, Sir Conrad, hindi ho tayo nang-hypes po dito kasi may clinical trials tayong binabanggit. Yan, oo, tama po naman yun. Kaya nagkataon lang na merong ganun yung produkto niya eh. Okay? So, Ano ba yung mga produkto na yan? Yun. Yan ang magandang... Yung pong ating Prebiomax Coffee and Chia Coffee, in the same formulation lang din yan, ma'am. Yung Prebio Cure Capsule and Immunobrights, the same formulation lang but different name or brand. Okay. Kataon na yung pong kailangan ng serotonin at dopamine ay kayang i-produce ng ating lactobacillus, bifidobacteria, and also streptococcus according sa NIH. Na nandyan sa ating produkto ang mga good bacteria na yon. Kahit dun lang sa kape, sir, meron na. Yung coffee natin, we have 10 trillion Yun, no? good bacteria. Diba? Kaya Chia pala coffee. At 10 billion, Yan sorry, yung favorite ni Con, sir. chia. Chia coffee, and favorite ni Sir Con. Prebiomax coffee. Yeah, hindi, Ayan. masarap talaga yan. Masarap yung Oo nga, masarap talaga. natikman ko na po yan, mga nanonood po ngayon. Natikman po namin yan. Masarap naman talaga, lalong-lalo na dito sa ganitong panahon. Oo Yeah, nga. hindi ka siya ordinary, hindi siya herbal po ha. Siya ay functional coffee, hindi siya herbal
Anong pinagkaiba? Functional po. Opo, anong So, pinagkaiba ng... ang functional po talagang dinadirect niya ang concern ng tao. Compare sa herbal, herbal is good. Kasi Yeah. kailangan talaga ng katawan din Yeah. ng herbal. But i-compare po natin sa functional, kasi mayroon siyang good bacteria, dinadirect niya talaga ang concern mismo ng tao. Hindi siya parang sa nangliligaw, hindi nagpapaligoy-ligoy. Oo. Oh. Diretso. Diretso agad. Kung ano Wala yung nang tinutumbok, ano. diretso na. Tumbok talaga mismo. Matindi talaga yung mga payo talaga ng ating AKA John Lloyd, Lloyd. no? May mga pasegue na gano'n eh. Gusto ko yung mga gano'ng ano eh. Pag manliligaw, direct to the point. Hindi, natutunan ko lang kay Sir Ian. Ay, kay Sir Ian. Kay Sir Ian pala yun eh. By the way, batiin natin si Pastor Ronnie Jaramillo. Nanonood siya ngayon. Yes. Hello, Pastor. sir. Good morning po. Alam ko, napakalamig po dyan sa inyong lugar, no? Hello po, Pastor, at happy viewing po. Ano ko, parang kailangan ng Pastor RJ ng coffee ngayon. Yeah, yeah. Nagka-coffee na yan ngayon, ma'am. Hindi kasi ano tawag dito? Yung mga naposes, may naposes sa kanila, talagang Kailangan ng ano. kailangan niya ngayon ng coffee. Napanood ko live Nag-cast out ng, Matindi. oo, Oo, kaya, so kailangan niya sir, ng kailangan chia inom coffee. ng, oo. Chia. Oo, siyempre talaga. Pampatanggal ng Pampatanggal stress. stress. Pwede. Diba? Stress siya Oo, Oo, kaya, Pwede na Bumaba. ipa-LBC. Everyday yung mga stressful, kahit yung coffee lang po natin everyday kasi because Wow. of good bacteria niyan. Pero by the way, sir, yung coffee mo, di ba ano yan? Caffeine-free. Hindi po siya yung coffee beans. Hmm. Zero caffeine po siya because Okay. ang ating pong coffee mismo ay purple corn and also siya po ay chicory coffee. So zero caffeine po ang chicory coffee. Prebiotic po. Wow, Yan. wow. So kahit Matindi. ilang sachet No ang palpitation inumin po. mo, Wala diba? po. Hindi kayo Walang magpapalpitate. palpitation. Walang palpitation. Kaya And also pala good ganun for diabetic dahil Oh. stevia ang ating sugar, dahon. siya. Next week, Sir Conrad, itatapi ko po yung diabetic. Wow. Nako, marami mag-aabang po niyan. No, marami yung nag-aabang niyan, yung mga diabetes. Talagang inaabangan po ng mga kapatiran yan kasi palasak yan. Palasak kasi yan. Palasak yan ng yung sakit na yan ay talagang sakit ng Pinoy. Kasi Pandemic na yan ngayon, pandemic. Oo, ang Pinoy kasi talaga incline sa rice eh. Yan, may Oo. question dito, sir. Ayun. Yes, Galing kay Ma'am Leslie, ang ating Yeah. AKA Bea. Matindi Yan. talaga. Hello, Ma'am mga- Leslie. Good morning. Eto, sir, question lang po. Di po ba ang probiotic ay sensitive sa heat? Di po ba madi-decrease o mawawala yung effectivity ng probiotic kapag hinalo na sa mainit na tubig yung probiotic coffee? Okay, Thank you po. na-question na rin yan, ma'am, pero natapik ko na din yan eh. Ah. Our probiotic po ay napakalayo po sa probiotic na iniisip ni ma'am because tama po yung tanong ni Ma'am Leslie, probiotic na tinutukoy niya is live. Yan yung mga sa drinks na malalamig, yung like yogurt, ganon. Live po yon. Yes, totoo po yan. Only 2 degrees to 8 degrees lang ang kaya niyan. Pero ang ating probiotic po ay can withstand sa heat, cold, and acid because our probiotic is not live. Spore or dormant po yan. Binalot po siya ng prebiotic. Na ang prebiotic ay hindi kayang patayin ng heat, cold, and acid. So, pag ininom mo ang probiotic natin na spore, dormant, doon siya mababasag sa loob ng ating bituka. Ang nakakabasag noon ay ang ating acid. So, ang ganda ng design ng Panginoon. Doon siya, pag nabasag, mabubuhay na siya sa small and large intestine. Dadami. Pagkabuhay niya, mangingitlog naman siya ng dala-dalawa to recover our 100 trillion microbiota. Ayun. Wow, napakalinaw, sir. Napakalinaw po nun, no? Na ang kaibahan dun sa live, nandito pa lang. Yung live probiotic po, usually karamihang probiotic sa market is live, pero marami na ring spore. Pero sa atin po ay spore talaga yan. Yung live sa lalamunan pa lang po, patay na. Itong lalamunan pa lang, mainit na to eh. 2 to 8 degrees lang po ang kinakaya ng live. Pero sa atin po hanggang sa small and large intestine, buhay po sila. Yan. Kasi nga, yung term na dormant. Dormant po Ayun, siya. oh, Oo, yun. dormant tapos binalot pa siya. Nung diniscuss ko Yan. mga nakaraang panahon, araw, na ang probiotic natin ay binalot siya ng ilang layer. Oo. Tapos,
egg pa yon na sa loob, doon lang siya mababasag sa ating bituka. Yun. Yung Sana. coffee natin, kahit Ganun din. kahit anong init ng coffee, hindi siya mababasag ng heat ng Dito lang tubig. talaga siya mabasag sa loob. Yung acid lang ng Yun. ating sikmura ang makakabasag nun. Yan. Sana Thank you. nakuha niyo po yun. Thank you, sir. Yung sa mga nagtatanong po ng price, nandiyan po, nagpa-flash po sa Yeah. inyong mga screen yung contact number po ni Sir Dan, yung pong Yumi's Best Choice at meron po siyang Gut Health contact Corner. number dyan. Yan Yeah. po. May nagtatanong po kasi. Yumi's Best Choice po at Gut Health Corner. Puntahan nyo po yan doon sa Facebook. Okay, itatype nyo lang po yan. I-search nyo lang Yumi's Best Choice or Gut Health Corner. Yan, nandyan na po yung contact number at nandyan na rin po yung mga price po ng mga produkto po na ito. Explanation din po ng product, nandun na lahat. Nandun na rin po. Opo, Ayun, nandun na ayun. lahat. Yun yung maganda. At least meron po kayo kung may na-miss po kayo doon sa mga na-discuss po ni Sir Dan about doon sa produkto. Doon sa mismong page ay meron pong mga explanation po doon. Napakaganda po nun. Okay? So, again, may mga tanong pa ba, ma'am? So far, wala na po, So sir. far, wala na. Okay, so again, ay muli sana nabigyan kayo ng karagdagang impormasyon patungkol doon sa stress or sa anxiety na ano talaga yan, no? Yan talaga yung palasak ngayon talagang problema po ng mga nakararaming mga nag-online. Pero Oo. wag niyo masyadong dibdibin. Ano, yan po ang ano natin Wag niyo masyadong dibdibin yung mga ganyang klaseng kung ano lamang yung talagang kaya ninyo. Yun lang yung wag niyo masyadong talagang dibdibin yung mga projects, yung mga yung mga quizzes or mga assignments, no, mga utang. mga Bombay. yan. Pero wag niyo masyadong dibdibin yan. Pero alam ko talaga kailangan. Pero yun nga kung hanggang doon na lamang kayo, wag niyo na masyadong saidin. No, yun yung nangyayari kasi sinasaid talaga nila na hanggang sa wala na. Habang nagre-research sila, nakaharap sa computer para hindi sila ma-stress, higop sila ng Prebiomax coffee. Yan. Ayan, meron Oh, yan. dito. Sir, excuse me meron dito pamensahe si AKA Bea. Ay, matindi Sabi niya, talaga. sana tuwing Wednesday may free taste probio and prebio Patay coffee. na. Ayan na, Ma'am Patay na. Leslie, Eto nakarating na. Eto na. Matindi. Dapat, no, bago talaga mag-start, Oo. merong naka... Kasi sir, every Wednesday, Siya. nandito si Ma'am Oo. Leslie. Sige, ma'am. Makakarating po yan sa, Ayan na. sa Finance Army. Ayan. Yan naman ang kagandahan talaga dito sa mga nagsasalita po sa atin, di ba? Talagang bigayan lang din, no? Ito maging blessing sa isa't isa. Natutuwa talaga ako sa mga nagiging natin dito, magiging speaker natin dito, no? Katulad ni Doc Lani, bigla na lang Namimigay ng Oo. ngipin. bigla na lang siya nag-abot ng blessing para po sa mga promo na yan. Mismong sila, di ba? Mismong sila yung mga speaker natin, talagang natutuwa dito sa programang ito. Alright? So, question number 3 muna Okay, tayo. Baka question number makalimutan 3 na natin. tayo. Baka Oo. maubusan uli, makain uli yung oras no? Okay, question number 3. Ang mechanical low back pain is common to women due to menstrual cycle because of hormonal changes. True or false? True or Mechanical low back pain is common to women due to menstrual cycle because of hormonal changes. True or false? Wow. Yan. All right. So again, maraming salamat for that third question, Ma'am Baby. At inabot na naman tayo ng oras. Oo nga. Ang bilis-bilis talaga ng oras ng impormasyong pangkalusugan, no? Pero at least napasaya po namin kayo at nagdagdagan ng impormasyon patungkol po sa kalusugan itong serotonin at dopamine. Okay? Bago muna tayo magtapos, merong huling pabati itong mga nagagandahang mga co-host ko. Yes, Ma'am Julie. Oo, gusto ko munang magpasalamat dahil ako, nagbe-benefit na ng coffee ni Sir Dandan. Kasi before, pag nag-take ako ng coffee, nandun yung palpitation, nandun yung hindi ako makatulog. Pero ngayon po, ang sarap ng tulog ng Dola. Amen. Naman talaga. Oo, wala nang kinalaman yung mga caffeine na yan. Yun. Dahil nga sa explanation ng ating guest speaker. At sa akin, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung bang right timing,
Kailangan magkaroon pa ng ganitong programa para ang lola ay makainom ng kopi. Before kasi hindi ako umiinom ng kopi. Kasi may palpitation nga, ang daming nararamdaman, hindi makatulog, hindi makaano. Pero ngayon, grabe, ang sarap ng tulog ng lola. At salamat, Sir Dandan, Welcome, dahil ma'am. sa mga binigay mo. Hindi naman, umu-order na ako, kaya gusto ko lang i-ano sa inyo, ibahagi sa inyo yung aking testimony. Yun lang po, maraming salamat. Meron dito, sir, saglit lang. Galing sa ating dentista naman. Sabi niya, I think makakasundo ko yung kape na yan, Sir Dan. Kasi kaaway ko ang mga kape. Lagi ako nagpapalpitate. Parang si Ma'am Julie din. Sino po Ayan, yun? itsahan mo na daw siya. Si Ma'am Lani. Si Doc Lani. Doktora Lani Monday. Santos. Amen. Yan. Ay, Tuesday pala. Okay. At maraming salamat po. At sabi din ni Ma'am Leslie, Sir Dan, advance thank Sige you daw po. makakatikim. Ayan. So maraming salamat po. See you again tomorrow for another segment po ng aming programang Impormasyong Nutrition po bukas. Maraming salamat po muli at take care po. Salamat po sa pagkakataon na ako po'y nakapag-share. Sana po sa biyaya ng Panginoon ay naging blessing po tayo every Thursday. Yan ang prayer ko po lagi na huwag akong pahintulutang tumayo dito na hindi ako nagiging blessing. So, salamat sa Panginoon at I'm happy na makapag-share po ng mga pinag-aralan po natin. To God be the glory. Ayun, maraming salamat po muli sa mga nakapanood nitong episode na ito at patuloy po kayo na sumubaybay at suportahan itong programang Impormasyong Pangkalusugan. Alright? So again, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Have a great day and have a blessed day to you all. Bye-bye!